Kasi Mommy Park na ako guys. Pero kila Kuya Joseph, walang Mommy Park pagdating sa bote ng kasalo. Pero pagdating sa terms, pag sinabing si Mommy Park, maganda at napakaluwag ng consignment or ng terms ko. Pero pagdating sa bote ng kasalo, wala akong magagawa kundi kung ano lang ang kaya kong bilhin, yun lang din ang aking matatanggap mabababang kasalo product. Kung ang lagas ko si mama. Nagtitinda na yung ahente. Sa Malboro, ma'am. Tapos nagtitinda Malboro. Baka ngayon. Sa Malboro daw po. Hindi, para makakaroon tayo ng maayos na ano. Ano yun, baby guy? Sukli na raw. Sukli, ito po sukli. Oh. Napakasipag, di ba? O, yan natin mga ano. Yan si 14M. No, 14M yan. Matulong yan. Hi guys, magpa 5:30 ng umaga. I didn't vlog for how many days. Pero baka mamaya, I hope so. Mayroon lang kaming inaasikaso kasi nagkaroon ng problema kay daddy sa ano niya, sa bank account. So we need to fix it. And napakaaga ni Kier kasi may laban si Kier. And maybe bago ko ito ma-upload, tapos na ang lahat. Yan. So good luck sa ating ano, bebe boy. No? So no matter what happened, he already a winner. Nakaka-proud lang na yung anak mo laging prefer, laging priority na siya yung i-join sa contest. Yan. It's school to school. Within Pandi lang ba? Within Pandi. Ang ano. Yan. So for copy reading. Actually, he joined that last year. Hanggang EDIS level, nakarating siya. And wala naman akong doubt sa anak ko. Kahit saan siya makarating. Nakaka-proud lang. Kahit pagod, puyat, hirap. Salamat sa atining natin kasi nag-effort din gumising na maaga to prepare the breakfast kasi we cannot able to cook here. I cannot able to cook that so early. Pero si atining top silog. Ano ba hot silog? Sana ako din kaya magpa-hot silog. Hindi pa ako nakakapag-vlog guys. Tsura ng anak ko, napagod. Ayan. Third runner-up. Dati nung runner-up. Third place. Nung ano ba dati, nung last year, sumali siya, pang 6, pero pasok siya sa next level. Sa next level sa EDIS na first. Hindi, sa December 4. Ano yun, EDIS na? EDIS na agad yun? Sura mo! Bilis. Tapos na happy pa siya kasi biglang dumating yung kanyang costume na Harry Potter dahil gusto daw niya. Ano yan, occasion? National Reading Month ay magko-costume daw siya ng Harry Potter. Laki oh. Pero ang ganda ng quality, kaya lang napakalaki. Sabi ko sa'yo, dapat medium. Pero happy. So guys, bago tayo magsimula, syempre, meron na namang paparcel ang ating lolo. Hindi lolo, ang ating daddy part. So, tingnan natin. Teka lang, nawawala ang mga gunting. Ano bebe? Ayan, may bibili. Sabi ng dati pa, check ko daw to. Kasi, para sa akin na ulit. Okay, bebe. Uy, alam niyo mo ba kung ano ang tawag sa ganitong plastic? Yung stripe na pula. Canadian plastic. Di ba may tatak to yung Canada? Kung naano nyo. Bakit po? Kasi po, ang flag ni Canada ay di ba yung maple na red tapos white. So kaya ang tawag po sa plastic stripe na to ay Canadian plastic. Yan. Now you know. Nagkaroon kayo ng idea. Ano bebe? Sige pili ko. Ha? Maliit. Yung regular lang. Ilan? 17 isa. Ito guys. Ang dami kong ganito. Alin? 170. Ay, ang taray. Sige lang. Nag-unboxing lang ako. Ano to? Hair grips. Monay? Naubos. Yan na lang. Ay, mga ano guys. Kasi ang bili nito sa amin. Hairpin. Magkano ganda niya? Alin? 80. At saka, short folder, short envelope and long envelope brown. Sige, tatayo na ako. Heto na mga bebe ko. So, yon ang ating mga natanggap. Again and again sa ating daddy part. So, yun lang. Hi guys! Na-miss nyo ba ang Mommy Park? So, kayo na-miss ko. So, it's been a long time. Naku, ilang days din, no? Tagal ko din nag-video. Busy ako kasi, di ba,
Nung magkasakit ako, nung maging okay ako, nasundan pa ng pagkabisi at medyo pagkakasakit pa ng konti, ganyan. So, nagpo-focus ako dito sa store. So, nga pala, nag-open na kami ng maaga. So, 5:30, as early as 5 to 5:30 bukas na kami. So, kaya, yon, no? So, dahil to compensate yung mga tumabels natin, and kasi si Daddy Park, hindi na siya naghahatid ng mga bata sa school sa umaga. Namamasahin na yung mga bata. And, kaya, he can able to open the store. So, kapag walang pasok, ang mga bata, isa sa mga bata ang kanyang kasama sa umaga, then susunod ako. Kapag naman may pasok, walang choice kundi maaga rin ako. Kaya kapag ka ganon, maaga akong umuwi. So, mga pinakamatagal na 11, nasa bahay na ako. Yun. So, mag-shoutout tayo, no? Ayan. And then, syempre, na-miss ko kayo. At, congratulations to us. Mamaya na lang ako magpo-post or bukas. We are already 19K subscribers. So, I know na hindi malabong mangyari na mahabol natin na December ay makaka 20K tayo, but happy pa rin ako kasi I never thought na dadating ako sa ganitong punto ng aking buhay content creator na 19K at napakarami po ang nag-subscribe mula sa ating mga tax viewers. Maraming salamat po sa mga tax viewers natin all over the world na na-appreciate ang mga simple steps and demonstrations ng Mami Park na hanggang ngayon nakakatanggap pa rin ako ng mga magagandang comments sa aking mga tax vlogs. So, syempre maraming salamat din sa ating mga regular viewers, mga kapwa kasari, no? At mga aspiring to be kasari very soon. So, as of now, 19,032 subscribers. So, thank you very much. And ang last upload video natin na title na pati nagdi-deliver sa akin, tinatawag niya, ginaya akong magtindahan. Which is, ito yung ating isang kasari dito na medyo naglabas lang ng hinanaing. No? At syempre yung pag-shoutout natin dito sa last video. So, this is already 5 days. Almost 6 days na. Kasi 22 hours. So, may mga i-share lang ako sa inyo at the end of the video at yun, no? So, pasensya na sa background, may jacket ako dito, no? So, may mga i-discuss ako sa inyo, mga updates natin kasi tagal akong hindi nag-update. So, sabi ko sa inyo, minsan, hindi lang dahil sa marami akong mga kinakaharap na mga stresses na gusto ko mapag-isa, hindi lang yon, kundi dahil sa busy talaga ako at wala akong pagkakataon na makapag-vlog kasi maingay, busy ako, lalo na at hindi na pumapasok ang ating nag-part-time na tindera. So, hindi na rin namin din kasi na naisin na pabalikin pa siya dahil, yun nga, ang mahirap din minsan sa mga at first, magaling, magpapakitang gilas. But yun talagang, ewan ko ba, ba't ganyan ang mga empleyado, no? Dapat pagpatagal, pagaling, di ba? Kasi syempre magiging veterana. Hindi, kapag kapatagal, pasablay. Anyways, dahil hindi naman bago sa atin ang nawawalan ng tindera at talaga namang siya ay part-time lang sa atin, it's totally okay, no? Mas masarap pa din na ako, nararamdaman ko, kami ng Daddy Park, na yung relationship namin bilang as couple and at the same time ay nagtutulungan dito sa tindahan, syempre mas okay pa din yan. Kasi ako mismo yung nakakakita ng mga bentahan, kung ano ang problema, no? Napakarami kasing sablay din na iniwan yung tindera, tulad niyan, nung malaman ko, nirepack yung mga macaroni, lagpas ng 2 hanggang 3 guhit sa 1 quart. Tapos yung malagkit, lagpas ng 2 guhit sa 1 kilo. Napakamahal pa naman ng malagkit, 5 piso lang ang tubo natin per kilo. Tapos ang layo-layo pa niyan natin kinukuha kay Ate Lourdes pa. So, kaya nag-focus ako dito kasi ang daming mga naging sablay. Bumili nga po. Ano? Burbrand nga po. Ayan, may bumili lang. So, yun, no? Anyways, kailangan tayong maging malakas at kailangan nating mag-focus dito sa ating tindahan kasi we need na mag-restocking, we need na mag-focus para makapag-produce tayo ng magandang kapital. At sa totoo lang, nararamdaman ko pa din ang tumal, no? Talagang kakaiba ang taon na ito. Para siyang medyo sumpa. Pero, it's such a blessing pa rin na umabot matatapos na naman ang taon na nakaraos, no? Makakaraos, no? So, dasal lang. So, siguro ang napaka blessing ko lang is meron akong napaka-supportive na husband, no? Yeah, taray, may bibili. So, yon, no? Yung makaraos lang tayo at makarating tayo ng December, tatalo na naman ng taon, panibagong permits na naman, panibago na naman ang buhay. Grabe, no? Bilis lang, parang kailan lang, no? Okay, so shout out to Christina Sisi. Sabi niya, hello.
Dito na ako sa phone kasi pag dito sa Lapi, gumaganon pa ako. So dito na lang tayo sa phone. Sabi niya, "Hello ma'am, kahit sari-sari store, kailangan ng BIR o barangay lang?" Again, inuulit ko po, once po na tayo ay nag-DTI na, konektado po ang data ng DTI at ng BIR. So, if ang inyo pong lugar ay sitahin or kaya nagkaroon ng random checking at magpapadala ng mga letters sa inyo na kayo ay hindi active sa BIR, hindi kayo nakaregister, there's a possibility na kayo ay mapadalhan ng sulat, magka-penalty, no? So, kasi hindi nyo kasi ang BIR kasi ganito. Ang pagtatax kasi, no, ay business tax dahil nagnenegosyo ka at income tax dahil may kinita ka. So, kapag hindi malawak ang pangunawa mo pagdating sa pag-BIR, sa taxing, talagang iisipin mo talaga na napakabigat. Which is talaga namang mabigat, no? So, nasagot ko na po ang tanong na ito sa totoo lang. So, kahit sari-sari store ka, pag ikaw ay nagkaroon ng DTI, well, swerte mo if ever na hindi ka masita. But there are circumstances na kapag meron kang kailangang gawin or asikasuhin at na-trace nila na you have an existing business and it's not yet registered, baka magkaroon ng problema. But hindi ko kayo tinatakot, ha? Hindi ko kayo tinatakot. Ayan. So, next would be Gegata-YVCP. Sabi niya, same here, Mami Park. Ang haba ng kwento. Kwento ko pero okay lang, basta wala tayong inaapakan tao. Bless pa rin tayo. Shout out po sa Gegata Variety Store ng Naik, Cavite. Ayan, shout out sa Gegata Variety Store ng Naik, Cavite. Mga taga Cavite, bili na po kay Gegata Variety Store. Malu Aguirre. Sabi ni Malu Aguirre, yes, Mami, mas maganda wala kang maritesan sa store. Purely customer. Seller relationship lang kayo. Kasi pinagsisimula ng chismis at lilipat naman sa kabilang tindahan, ihahatid na naman doon ang napag-usapan nyo. O di, away lang. Ayan. No? Totoo naman. Nako. Tindera ng Samar, mag-focus na nga lang ako. Ha ha ha, sabi niya. Fanny Mendoza, pag minsan kasi nasama din ang loob natin. Pero lilipas din yan. Basta focus ka lang sa tindahan mo, okay na yon. Mababawasan ng benta, pero go lang. Ricky Anuevo, watching from Saudi Arabia. Winnie07, watching here, Mommy Park. God bless. Teresita Baron, relate much, Mommy. Binablock ako, hindi ko alam bakit galit siya. Pa ang nagtitindahan. Noong una, dito siya sa akin nangungutang, pera at groceries, pero ngayon, hay nako, good luck na lang. Josie Reyes, yung gusto mo naman sumunod sa batas, pero ang hirap intindihin ng batas, which is true. Hindi lang, napakarami, no? Lourdes Mabana, hello, Mami. Ako po, supportive ako sa mga friends ko na nagsasabi sa akin, pagpasensyahan nyo ng mga aso kasi gusto nila mag-vlog din. Kaya lang wala silang camera. Okay? Sa akin, gusto ko din nilang magtindahan na para bang nagpapaalam. Sabi ko, go lang kung yan ang paraan para masuportahan mo anak mo sa mga needs niya. Kasi ako, ito din po way ko to support my family. Sabi niya sa akin, okay lang ba? Nagayahin kita? Sabi ko, go kung kaya mo, hehehe. Kasi Mami, may hidden secret ako na sa tingin ko, di nila kaya. Ito gusto kong anuhan, which is true, no? May mga malalakas na tindahan na hindi lang dahil sa mura ang kanilang paninda, hindi lang dahil sa presyo, hindi lang dahil sa good customer service. Naniniwala ba kayo na may mga tao talaga na ang lakas ng charm nila sa customer, no? Yung tipong may mga taong talentado pagdating sa sales, no? Pero may mga iba hindi nagsasuccessful. Siguro kasi yung personal reason naman na waldas o kaya hindi nila inaayos, ganyan. But when it comes to their craft, magaling talaga na hindi mo mawari na may kaparehas ka namang tindera. Parehas naman na may presyo, kung parehas kayong mura presyo. But meron talagang mga tindera na or kaya ay mga negosyante na ang lakas ng hatak nila sa customer. Yung may convincing power at saka tinitingnan ka pa lang, ikaw na yung choices. May mga ganun talaga. No? Ako hindi sa pagbubuhat ng upuan, kahit saan ako mapunta, alam niya ng best friend ko. No? Shout out sa best friend kong napaka-supportive. Pagdating sa pagtitinda, talagang okay ako doon.
no? Pero papuntahin mo ako sa ibang bagay na alam ko naman pero hindi ko siya kumbaga parang hindi ko siya specialty. Kahit kayang-kaya kong gawin, higit pa sa may marunong, hindi ako mahahatak. Tulad na lang ng ganda. Charot. May tsura naman ako, pero hindi ako ma-appeal. Ganun ba? Pero pagdating sa pagtitinda, doon ako ma-appeal. Ay, tari, nagbuhat ng upuan ng mami pa. Oh, baka may mag-react dyan. Mga magre-react dyan. Di mag-react kayo. Ano pa? Wait lang, guys. So, sometimes talaga, sometimes, wala naman talagang wala naman, kung pagdating sa formula ng pagtitindahan, or yung galing, or yung natututunan yun na-acquire yun. No? Di ba, meron tayong mga inborn diskarte, acquired diskarte, di ba, mga binlag ko yan. So, sa acquired, dahil through environment, through sa knowledge na na-acquire natin, natutunan natin, so we able to make ourselves good or better than it was, kasi nga, natutunan natin. Pero, meron talagang mga tindera na talagang sometimes hindi ganun ka sobrang effort, pero ma-appeal talaga sa mga customer, no? Ganon, kahit matanda na, kahit may edad, meron talagang mahatak sa customer. So, yun lang. Okay, next would be, ayan, no? Lourdes Mabana, I would agree. May secret, pero sometimes talaga, wala talaga naman secret. Ang totoo talagang, ma-charming lang talaga tayo. No, alam lang natin talaga kung saan huhulihin ang kiliti ng mga customer. Okay? Ayan. So, Mary Jane Letran, hi Mami Park, thanks sa mga idea mo. Dito sa lugar namin ay di na pwedeng mag-renew ng barangay permit. Need na daw kumuha ng mayor's permit, kaya medyo nangangapa na ako at pinag-aaralan ang mga video mo about sa mga tax declaration para magkaroon ako ng knowledge. 4 years na din kasi ang sari-sari store ko at ngayon lang required ang mayor's permit dito sa lugar namin. Magkano kaya ang magagastos, Mami Park, sa mga taxes para mapaghandaan ko na ang mga gastusin? Thanks po. Honestly speaking, mas mahal po ang new applicant pagdating sa mayor's permit compared to BIR. Kasi sa BIR po, ang babayaran nyo lang po doon ay isang 500 lang yata for the registration at once lang yun nababayaran and then yung resibo. No? Sa mayor's permit po talaga kayo titirahin ng gastos. Iwan ko po, babalik lang ako. Ha? Iwan ko po, bibili kami, babalik lang ako. Nang alin? Ready. Sold out, baby. So, yon, no? Okay. So, I think, magpaghandaan mo mga 10,000 to 12,000 hanggang mayors. Tapos, pagdating naman sa barangay tuloy, sa BIR, uubos ka lang dyan ng pinakamalaki na ang 2,000. No? Kasi, babayaran mo lang talaga dyan yung one-time registration kasi nagkaroon ng amendment ngayon ng batas na hindi na kailangang mag-renew ng 0605 or yung iyong tinatawag na registration. Yan, no? Yung registration certificate, hindi mo na kailangan pang i-renew. Yun ang amendment, no? Yan ay napapaloob sa ease of paying taxes. Okay? Kasama yan sa amendment. So, isa yan sa mapakalaking bagay. So, yun lang. Ang gagastusin mo lang ay one-time registration fee and your, kung magpapagawa ka ng resibo. Well, magpapagawa ka talaga ng resibo. So, yun. And then, yung mga books mo. No? Kasi, bibili ka ng mga books. Kung ilan ang books na i-issue sa'yo na BIR. So, usually, dito sa amin, magpo-provide ka na ng book. Pag sinabi nila na kailangan mo ng ganitong libro, yun ang bibilin mo na libro. Kasi nabibili naman yan sa mga school supply stores, national bookstore, nabibili naman yan. So, yun lang. Magkano lang yun? Siguro, mga nasa din yun, 200 or kung 4, ganyan. Or 300, pinakamalaki na. So, more or less, you are going to spend 2,000 pesos when it comes to BIR. But, ito talaga, yung pinakamatindi talaga, yung business permit ng mayor's permit. Dahil, magbabayad ka ng fire, sanitary, yung business registration niya, yung plate, yung plaka, at yung sticker. So, yung yun ang mo. Okay? So, may idea na. Okay. So, ano ba i-share ko sa inyo? I-update ko kayo. O sige. Ayoko kasi sa totoo lang, kakabalik ko lang sa pagbabloging eh. Maano ko naman kayo. Pero na-experience ko to kanina. And, mag-update tayo. O, diba? Ububuhan ba? So, si Mami Park, fully paid na ako kay EKC. Yung nabablog ko na nagdadala sa akin ng groceries dito na naka-terms, na napakaluwag ng terms ko. So,
hindi kami magre-renew dahil fully paid na ako, hindi kami magre-renew, but it doesn't mean hindi kami o-order. So o-order kami ng paunti-unti yung list na kailangan namin na mahirap i-access at maramihan ang kailangan namin. So let's say for example, kailangan ko ng puro diaper. So puro diaper lang muna. So sa diaper nag-worth ng up to 5,000 to 10,000 ang napopurchase ko sa EKC. This time naman puro dilata, no? So halimbawa bi-weekly yun yung o-orderin ko. Kasi magpo-focus na kami na mag-stock pagdating sa liquor kasi sa kanila din kami kumukuha ng alak. May mga ahente ako ng Emperador, ng Alfonso, ng ano. However kasi sometimes na mahirap tumawag ng ahente na kukuha ka lang ng ilang piraso. So mas minamabuti ko na lang na halos same lang naman din yung presyo. Kay EKC na ako kumukuha. Gawa din kasi ng syempre to give back then to EKC for giving me such a very very good and very very considerate terms. Dahil alam niyo naman 'di ba? Sinabi ko naman yan sa inyo na si EKC lang ang tanging ahente ko, supplier ko na nagbigay sa akin ng napakaluwag na terms. So maraming salamat din kay Kuya Joseph at kay Ate B, asawa ni Kuya Joseph na nagwo-work doon, na they are able to back me up when it comes to my terms. So napakalaki talaga nilang bagay. So sinabi ko na yan sa kanila na hindi ako magre-renew, pero halimbawa kailangan ko ng mga ganitong chichirya, marami ang kailangan ko. So, halimbawa, mga halagang 10,000 na chichirya for this week, ganon, by week lang. Kasi madaling mag-stock ng groceries. Ang mahirap kasi ang pag-i-stock ay ang mga alak at sigarilyo. Gawa kasi ng napakalaki ng puhunan. So, kaya magpo-focus muna kami for this December. Tsaka yung mga importante na gagamitin sa mga Noche Buena at sa New Year. No? Yan. And then, yun. And, kanina, ano po? So, alam nyo, hindi na natapos minsan na lang. Kaya lang minsan, hindi talaga matapos-tapos ang issue pagdating sa bote ng pagsusuli. So, kasi dito, ang rules dito ni Mami Park, ang policy dito ni Mami Park, maliban lamang sa talagang mga regular customers ko na dito talaga bumibili at lagi kong nakikita, nakakahiram sila at talagang hindi naman kasi sila sumisira sa usapan na ibabalik. So, may mga customer din ako na regular dito, pero hindi as in araw-araw bumibili. No? So, meron isang customer ako na may edad na, bumibili siya dito pagkagabi, but hindi laging gabi-gabi, no? So, hindi na, sabihin na natin kahit paano, maganda rin siyang bumili, minsan one time na bili, 100 plus, 200 plus, no? But, hindi siya yung katulad talaga ng mga customers ko dito na ilang beses mo makikita sa araw-araw. So, one time bumili siya ng kasalo. So, that was dated, kasalo na soft drinks na Coke. That was dated nung November 11 pa. So, dito kasi sa tindahan ni Mami Park, ang policy ko kasi, kapag binigyan ka ng stub, nag-deposit ka dahil wala kang dalang bote, bibigyan kita ng stub. Tapos, yung stub na yon, may date yon kung kailan mo isusoli at may date para makuha mo yung yung deposit mo. Kapag na-late ka, kalahati na lang ang makukuha mo, no? So, in-implement ko yung policy na yun dito. It is because meron din kasing paghihigpit ang aming supplier. At dahil ang supplier din nila, Kuya Joseph, ay may paghihigpit din. So, kaya we came to the point na naghigpit tayo pagdating sa bote, lalo na ang kasalo. Kasi, kapag season ng mga soft drinks, lalo ang kasalo, kahit kaya mong bumili ng isang truck, kapag ang bote mo na naipon ay konti lang, kung ano lang ang naipon mong bote, yun lang ang pupwede mong bilhin. Now, even na nagpapadeposit ako, it doesn't mean na safe na ang nagdeposito. May araw na dapat ibalik nila nang sa ganon ay makontrol namin ang pagdami at pagunti ng stock na bote. So, kaya po yan nilalagyan ng deposit at ng stub para maklaim sa tamang araw, sa tamang panahon, yung kanilang diniposituhan na bote. So, eto nga. So, sabi nung matanda, nung kanina, kiniklaim niya, sa solid daw niya, 11 pa dated, 17 na ngayon. So, ngayon, sabi ko, late na po ito Pag late na po kasi, hindi ko na po binabalik. Hindi ko na po binabalik ang deposit. Usually po, or kaya minsan naman po, pag sobrang late, half na lang po. Tapos, sabi niya sa akin, ayan ang binayad ko dyan So, dapat ibalik mo. Ano yan saang batas yung sinasabi mo na ganyan? Sabi niya ganon. May batas ba yan? Sabi ko,
Policy ko po yan sa tindahan ko. Siyempre, my business is my rules, di ba? Kasi wala namang problema, di ka bumili sa akin eh. Kung magpapasaway ka at sasagutin mo pa ako, di ba? Kasi hindi ko kailangan ng pasaway dito. Bumili ka, di magdala ka bote. Ganun lang naman kasimple yun. Ngayon, nagdeposito ka. Hindi ka man pinipilit, di ba? So, ngayon, nagsisintir siya. Kasi, sabi ko, sige, ibabalik ko po ngayon yung deposit, pero next time po, on time na po kayong magsosole. Sabi niya, hindi daw niya alam na may time. Sabi ko, ayan po yung date, sole. Hindi daw niya binabasa yung stub. Hindi ko nakasalanan yun. Dahil lahat ng tao, ini-inform natin pagdating dyan. Ano mga bebe koy? So, nagsisintir siya na ano daw bang batas yun, ano daw bang batas. Sabi ko, batas po ng tindahan ko. Kasi po, kung bumili po kayo ng may dalang bote, di sana hindi na po kayo nag-deposit. Sabi niya. Bago ko sinabi yun, sabi ko, ibabalik ko yung ano. Ayan, sige, balik mo. At hindi na ako bibili dito. Kaya, walang batas yan sa sinasabi mo. Sabi ko, sir, wag po kayong magagalit. Kasi po, policy po ng tindahan yan. Tapos sabi niya, hindi ako nagagalit. Hindi, ayusin niyo po yung salita niyo. Kasi po, kung may dala kayong bote, di saan di kayo nagdeposito. Yan sabi ko. Ano mga bebe koy? Gin ni, dalawa. Gin? Saka lemon nest. Ano na ako magkwento eh, no? Pagbilang muna natin mga boys. So, yun nga, no? So, hindi na ako nakapag-explain further kasi umupo na siya sa motor niya at lumipat na siya dun sa kabila. Kasi supposedly bibili din siya ng mucho. However, na-sold out po ako sa mucho at saka sa maliit dahil ang dami po nag-okasyon ngayon. So, na-sold out po ako talaga. No? So, ngayon, eto, yun nga, nakaka-relate ba kayong mga kasari na hindi nila naiintindihan? Ang masakla pa, sabi niya, tindahan din ako. Alam ko nababanggit niya kasi, nakakakwentuhan ko nga siya ng matino eh. Tapos until such time na nangyari yun kanina. Sabi niya, tindahan din ako, ganyan-ganyan. So, tindahan nga siya, pero hindi niya ako naintindihan. Sabi ko sa kanya, kaya nga po, tindahan din kayo, dapat naintindihan nyo. Diba? Ang katulad ko. Diba? Kasi, naghihigpit ako sa kasalo dahil dalang-dala na ako sa paulit-ulit na nangyayari na kahit kaya kong bumili ng isang truck na kasalo, kung ang aking kasalo na bote lang ay 4 na case, hindi ako makakabili. Dahil may times na kinokontrol ng Coca-Cola Company, depende sa lugar, ang paglalabas. Dahil dapat, bibili ako ng marami before, hindi ako ma-issuehan. Dahil nga, bakit? Nagkakaubusan ng bote. So, kahit may pambayad ka na pang-deposit, boteng kasalo. Yeah. Walang sense. Walang sense. Alam niyo kung bakit? Kasi nga naghihigpit sa bote. Kung hindi kami nakokontrol sa bote, hindi rin ako magkokontrol sa bote sa mga customers ko. That is the reason. No? Siyempre, nasa negosyo ako. Gagawa ako ng way kung paano ko maaayos yung dilemma ng tindahan na kapag hindi ako nakapag-produce ng maraming bote, hindi ako makakabili ng maraming stocks. Lagi sinasabi sa akin ni Kuya Joseph, wala tayong problema pagdating sa mga beer. Pagdating sa kasalo, yan ang problema natin. Kasi ang kasalo talaga ang napaka-saleable na soft drinks. At nalilimitahan pagdating sa bote. Nagkakakulangan pagdating sa bote. Kaya dumating ako dun sa idea, sa punto ng pagtitindahan ko na naghigpit din ako pagdating sa bote. Hindi ka basta makakahiram at kung magde-deposit ka naman, hindi ka na rin basta-basta makaka-refund ng iyong deposit kapag hindi mo sinole sa tamang panahon. Yun ang punto doon dahil naghihigpit sa bote. So, you as a consumer, you as a customer, you have to be responsible. 'Di ba? So, hindi ko siya pinanghihinayang, hindi na siya bibili sa akin. I don't care. Naturingan pa man ding may edad na, naturingan pa man din na may tindahan, hindi makaunawa, hindi makaintindi. No? Hindi naman yun sa punto na binayaran niya ang deposit. Ang punto kasi doon, naghihigpit. 'Di ba? So, late magdadala ng deposit, ng magsusole para mag-claim ng deposit, na-compensate ko na yung bilang na kailangan ko, na pinaluwalan ko, na-compensate ko na. Dalawa lang kasi ang magiging pros and cons kasi niyan, no? Yung sa advantages mo ay bayad ang bote, but ang disadvantage, pagdating sa supplier, kinontrol ka pagdating sa pagbababa sa iyo ng supply dahil kulang ka sa bote. Yun kasi ang punto. Why I came up in this policy sa aking tindahan. Kasi my business is my rules. Napakadali ko naman kausap kapag sinoli mo on time.
Eh, may mga customers nga akong regular, nakakahiram naman. Diba? So, for me, para sasabihin mo sa akin, tindahan ka din, and then, hahanapan mo ko ng batas, ng policy tungkol sa pagdedeposito ng bote, you must be the first one who understands kapwa kasari, diba guys? Ilan po? Tatlo. You will be the first one kasi naghihigpitan sa bote ng kasalo. So, whether marami kang pambili ng kasalo, kung wala ka namang boteng ipapalit sa kanila, di ka mabibigyan ng maraming kasalo. So, that is why I came up to that policy sa tindahan ko. So, yun, di ba? Napakadali namang intindihin, napakadali namang unawain. No? Kaya nga kapag sinasabi ko alam nyo, kinokongratulate ko pa at saka pinapasalamatan ko yung mga nakakapagsoli ng bote on time. Alam nyo po kung bakit? Lagi kong sinasabi sa kanila, hindi ako after sa deposito nyo. After ako na makolekta ko ang kasalo na mga bote. Dahil po, taon-taon, iyan ang nagiging problema ng mga tindahan. Yung wala kaming enough na bote na ipapalit kapag kami ay kukuha na sa aming supplier. So, ano daw, batas, ganyan. So, kahit isumbong niya ako sa DTI or kahit saan mang impyerno niya ako, wala siyang magagawa. May mga policy ang ating mga negosyo. Hindi naman ako overpriced. Hindi naman ako, diba? Mura nga eh. So, I don't like to be negative, no? Kada babalik ko lang sa pagbabloging. Na-share ko lang na kayo din ba nakaka-experience ng ganyan. So, titiradahan ka ng batas, nasa batas. As if naman kung siya negosyante, as if naman honest businessman siya. Siya nga mismo sa sarili niya, hindi siya marunong umano ng instruction eh. Di ba? Alam nyo guys, ang tawag ko sa hindi marunong sumunod sa instruction, bobo, tanga. Lalo na kung itinuro sa'yo paulit-ulit, tapos ginagawa mo pa rin yung kabaligtaran. Now, kung meron kang condition, may health condition ka or may mental condition ka, may mental health condition ka, I would understand you. But yung normal ka, at negosyante ka pa man din, yan yung mga tinatawag na mga veteranong gago sa negosyo. No, I can't judge it, no? Kasi hindi naman tayo pwede kasi nakita ko naman kay kuya na mukha naman siyang formal at However, doon ko nakita yung kulay niya pagdating doon sa 10 pisong deposito na kasalo para titiradahan mo kung tindahan din ako. So, diba? So, naiano ko lang naman sa inyo kasi just in case na ma-encounter nyo din at you also have the same policy na meron sa aking store when it comes sa deposit ng bote, may idea na kayo. Huwag kayong magpapatalo. Sometimes, ay, wala akong diaper na sold out. Baka bukas pa or Thank you. Huwag kayong maghihinayang sa customer na tanga or sa tulad nung sa akin na turingang negosyante. Hindi daw niya binabasa yan. Kaya nga nag-i-stab. Para tingnan mo. Diba? My God. So, yung para na lang maano yung pagkakamali mo, ang defense mechanism is kung ano-ano na lang yung sasabihin. Yun yung defense mechanism. Basang-basa ko yung mga ganyang tao eh. Yung para na lang may pagtanggol niya yung sarili at maiangat niya yung sarili niya at hindi siya magmukhang tanga. Maggagalit-galitan, gagawa ng bagay at mga topic na sasabihin na simple lang, tapos lalawigin pa. Diba? Very simple. Sinabihan ko naman na sige po, ibabalik ko po sa inyo yung deposit nyo. But next time po, alam nyo na po, na kaya po dalawa ang date ng nasa stub, isa po ang date kung kailan nyo po nabili at nagdeposito kayo, at date po kung kailan nyo isasoli. Thinking na meron pa akong word na nakalagay na sole, no? Ganun po kasi ako maglagay, nilalagay ko sole. Tapos, pag binigay namin yan, sa date na ganito nyo mo isasoli, huwag ka magpapalate kasi half na lang makuha mo. O kailan naman, baka di mo na yan maklaim pag sobrang tagal. Kasi, kinokontrol natin ang bote ng sobrang pagdami at sobrang pagkaunti. So, kaya mas importante po sa akin ang ibabalik nyo kesa hindi nyo ibabalik. Mas gusto ko po ang ibabalik nyo para maibalik ko ang deposito nyo at para ako ay may ma-maintain ko yung bilang ng bote ko. Nang sa ganun, pag kumukuha ako sa supplier, nabababaan ako. Kasi, mommy park na ako guys. Pero, kila Kuya Joseph, walang mommy park pagdating sa bote ng kasalo. Pero pagdating sa terms, pag sinabing si Mommy Park, maganda at napakaluwag ng consignment or ng terms ko. Pero pagdating sa bote ng kasalo, wala akong magagawa
kundi kung ano lang ang kaya kong bilhin, yun lang din ang aking matatanggap mabababang kasalo product. Okay? So, yan. So, yan lang naman yung aking kwento at update. But anyways, maraming salamat po sa inyong lahat. 19 subscribers. Fighting! This is Mommy Park and this is Team Park. Nagsasabing tindera is my proud career. Bye! Batas-batas ka dyan. Sumusunod ako sa batas. But still, my business is my rules. Magsoli ka ng bote! Rawr!